Good morning everyone, this is Jason Escolembergo, your real estate agent. So today, sobrang excited ako ipakita sa inyo ang isa sa mga project namin dito sa Palangge, Naik, Cavite. Sa mga naghahanap ng mga minimum wage earner, yun, dami nagko-question sa amin, dami nagpi-PM sa amin, meron po ba kayo sir para sa aming mga minimum wage earner? So, eto na po yung sagot dun sa mga tanong ninyo. Ito po yung ating Kaya Socialize, dito nga po yan sa Palangge, Naik, Cavite. So row house po siya, may lot area po siya na 38 square meter at floor area na 24 square meter. Pwede po siyang lagyan ng isang kwarto, meron siyang toilet and bath. So ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home. So, excited na ba kayo makita itong napakagandang property na to dito sa Palangge, Naik, Cavite? So, panoorin nyo na po itong video na to hanggang huli. Sasabihin ko po sa inyo kung magkano ang ilalabas mong pera at ano ang required income para ma-avail mo itong bahay na to. So, samahan nyo po ko hanggang sa uli ng video na to. So, ito nga po ang ating Healy model. So, meron po tayong mga end unit at as well as inner unit. So ito na po yung pinaka-facade niya. So basic na basic pa yung facade natin. Napakaganda ng kulay na nilagay nila dito sa atin sa Kaya Home Socialize. So mapapansin nyo sa unahan po, nandito na rin po yung pinaka-poso negro natin sa unahan. So ito po, hanggang dito po yung pinaka-property mo. So dito po ilalagay yung pinaka-firewall. Kung ikaw ay end unit or corner lot, yan po, ganyan po siya kalaki. Kung inner unit ka naman, mula dito hanggang dito sa side na to yung pinaka property mo. So this is 38 square meter. Nandito nga rin po yung Poso Negro. Ang ginamit po nila dito sa mga tubo is yung PPR po, yung makapal na klase ng tubig. So kahit socialize tayo, quality pa rin yung ginamit nilang mga materials dito. So ito nga po, main road po itong bahay na to, kaya mapansin nyo medyo mahaba po yung unahan niya, pero ang actual po natin hanggang dito lang po siya. Yan. So dito naman po sa pinaka-facade natin, meron tayong onting owning para hindi masyado nababasa yung ating pintuan at ang ating mga bintana. So pasok na po tayo sa loob. So sa actual turnover po, ito po yung pinaka-unit na ito turnover sa atin. So actual na po ito, bare unit po siya or bare finish po siya sa loob. Pero sa labas naman po, painted na siya at sa likuran. So ito na po yung pintuan natin. Pintuan natin is flush po siya, nagawa sa kahoy na maganda po siya, may design. At ang hamba natin dito is gawa naman po siya sa bakal. So tara po, tuloy po dito sa ating Healy model. Yan. So ito na po yung actual natin. Yan, mapansin nyo nga po, bare finish po siya upon turnover. Pero ang walls po naman natin is makinis na po siya. So i-skim coat mo na lang yan and then paint mo na lang. Okay na yan. Tapos mapansin nyo rin po yung flooring natin, rough finish po siya. So ready na po to kung magta-tiles ka or mag-vinyl tiles ka. Pwede na po to. Perfect na po yan. Madali na po yung lagyan nito. So kung maglalagay ka ng room dito, so isa sa pinaka-options mo is maglagay ng room dito sa bandang gitna. Hanggang dito po. So pwede mong hatiin tong lugar na to or tong space na to from kwarto, tsaka pwedeng living space dito sa side na to. So maganda naman po yung height natin for the ceiling. So ceiling po natin, Sardiflex na po siya or fiber cement board. Yan na po siya, may mga skin coat na po siya. Hindi na po siya painted upon turnover, pero ganito po siya. Livable naman po yung space natin upon turnover. So sa unahan, mapapansin nyo naman po yung mga bintana natin. Sa mga bintana po natin, naka-jalousie na po tayo. Dalawa po yung bintana natin dito sa unahan. At kasama na rin po itong bakal na to or yung pinaka-grills mo. Kasama na po yan upon turnover. So, medyo onti na lang yung gagastusin mo dito sa ating mga bintana. Sa mga outlets naman, marami tayong outlets dito. So, isa na ito po. Ito yung isa dito. Sa side na yan. So, dito naman sa kabilang pader, yan, dalawa naman po. Isa, saka dalawa. So, yung pinaka-circuit breaker natin, dito rin siya matatagpuan sa likod ng pintuan or ng main door natin. So, dyan na po siya. So dito naman, sa space na to, ito na yung pinaka magiging dining space mo. So sa unahan banda, syempre yung pinaka living mo, dito naman yung dining area mo.
ample naman po yung space natin for the dining area. Kung maglalagay ka ng round table dito, maglalagay ka ng maraming cabinets, pwedeng-pwede po yan dito. So, dito naman po tayo sa ating toilet and bath. So, this is the actual turnover for the toilet and bath. So, yung nga po, mapansin nyo, yung pintuan natin, PVC po siya or gawa siya sa plastic. Yung hamba niya rin, ganun din po, PVC rin po. So, iwas tayo sa bulok. Kasi medyo pagpasensyahan nyo na, medyo kung may mga gamit-gamit po dito. Pero actual turnover natin, ganito po. Meron po tayo isang level ng tiles sa baba, sa walls natin. Tapos yung pinakasahig natin is may tiles na rin. Tapos yung ating finish dito sa ating wall is ano na po siya, makinis na po siya. Kompleto naman po tayo ng accessories. Meron tayong wall hang lavatory at meron tayong toilet with water closet po. So, diba? Okay na okay din siya. So, ang pagkagawa pala ng bahay na to is conventional or typical na paggawa ng mga bahay. Hollow blocks, saka buhos, yan. So, ano pa rin po yan? Quality pa rin ang gawa natin dito. So, punta naman tayo sa likod. Papakita ko sa inyo yung kitchen area. So, going here sa ating pinaka-kitchen area or service area na rin natin. So, yung pintuan natin dito sa likod is flush metal door or gawa siya sa bakal. Yan, matibay yan. So, ang pinakahamba niya, ganun din po, gawa rin siya sa bakal. So, mapansin nyo naman po yung mga bisagra natin, ang lalaki, diba? Parang pang gate na yung size ng bisagra natin. So, quality po tayo. So, dito naman po tayo hanggang dito yung magiging property mo sa area na to. So, may space ka pa for the future expansion ng bahay mo, diba? So, dito na yung kitchen. Napakaganda na ng location ng kitchen natin. Nandito na sa likod. So, hindi siya yung nasa loob na ililipat mo pa dito sa labas. So, ito perfect na nasa likod na siya. Papa-close mo na lang to. Itong side na to. Ito yung pinaka, pinaka firewall mo. So, papa-close mo na lang yan. Ito na yung kitchen. Palagyan mo na lang ng base cabinet. Tapos kung gusto mo pang lagyan ng wall hang cabinet or overhead cabinet dito sa area to, pwede po. Sa kitchen natin, yun po, meron tayong bakal na lababo, naka-tiles na po yung pinaka-countertop niya. At syempre, may mga gripo na rin tayo. So, for the extension, kung gusto nyo extend dito sa side naman to, kung gusto mong ilagay dito yung pinaka-laundry space mo, perfect siya dahil naka-ready na nga rin itong mga outlet para sa washing machine mo. So, papabuhusan mo na lang. May mga butas na dito para doon sa drainage ng pinaka-washing machine mo or gusto mo maglagay dito, pa-tiles mo, labahan area tong area na to, diba? So, punta na tayo doon sa part na gusto mong malaman. Magkano ba ang bahay na to? Magkano ang down payment? Ano ba ang required income ko para maka-avail ng bahay na to? So, tara! Yan, punta na tayo doon sa part na gusto mong malaman. Sir, magkano po ba itong Healy model na to? Pwede ba akong mag-avail ng bahay na to? At ano ba yung mga kailangan kong requirement? So, upon reservation po dito sa ating Healy model, dapat po ang requirements natin ay kompleto. So, upon reservation, magbibigay ka ng reservation mo, complete na rin dapat ang requirements. So, kung gusto mong malaman kung anong requirements ng locally employed, PM mo lang kami doon sa pinakaunang link dyan sa description. Click mo lang po yan, diretso na po yan sa aming messenger. PM mo ako, sir, ano po bang requirements natin sa Healy model sa Kaya Homes Socialize? I-send ko po sa iyo yung requirements na yan. So, punta naman tayo doon sa part, syempre, yung presyo na itong bahay na to. So, ito po, flash ko na lang dito sa screen. So, yan po yung pinaka-price na. Diba, ang baba ng presyo na. So, ang pinaka-total contract price, so this is for the inner unit na 38 square meter na lot area at ang floor area is 24 square meter. So, for the total contract price, that is 769,785 pesos. So, napakababa niya lang. So, through Pag-ibig Financing, ang required down payment po natin is 38,785. So, baba lang. Tapos, ang ating reservation po is 3,000 pesos lang po. Tama po. Tama pong narinig nyo. 3,000 pesos lang po to reserve. Itong inner unit na to. Kung end unit naman yung gusto mo, 5,000 pesos po ang reservation dyan. So, for the less natin yung 3,000 sa 38,000. So, that is 35,385 pesos. So, payable po siya ng 6 months or 9 months. So, depende to kung anong location yung mapipili nyo. Kung mga malapit nang gawin, syempre, yun yung mga 6 months to pay. 9 months to pay naman yung medyo mahaba-haba pa yung term. So, yan po. Ang ilo-loan naman natin sa Pag-ibig is 700,031 pesos po. So, payable po to up to maximum up to 30 years. So, 30 years, ang monthly amortization po natin is 4,560 pesos. Di ba? Napakababa lang ng kanyang monthly amortization. Tapos, ang required income natin, kung 30 years to pay ka, that is 13,030 pesos lang po. So, kung sumasahod ka ng 13,030 pesos
pwede mong ma-avail itong bahay na to. So dito na matatapos yung tour natin. I hope nagustuhan mo itong napakagandang property na to dito sa Palangge, Naik, Cavite. If you love this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.